Magandang araw po. Narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, 3 ng Hulyo taong 2025. Patuloy ang epekto ng bagyo at LPA kasama na ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa maraming lugar. May mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo ang LPA sa silangan sa susunod na mga oras. Kapansin-pansin ng paglakas nito at mayroon na itong mata na senyales ng paglakas. Babala ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Abra, Mountain Province, at Ifugao ay pinapaalalahanan na maging handa sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Kung nakatira kayo sa mababang lugar, maging alerto sa biglaang pagtaas ng tubig. Maghanap ng ligtas na lugar kung kinakailangan at makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan. Ang kaalaman ng ating pinakamagandang proteksyon. Kahit hindi nabanggit ang inyong lugar, kung sakop kayo ng mga lugar na binanggit, maging alerto rin sa biglaang malalakas na pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Ang LPA ay may bilis na 56 km/h at wala pang pagbugso. May isa pang bagyo sa labas ng bansa na patuloy na lumalakas. Kung lalapit ito sa bansa, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa ari-arian at agrikultura. Maging handa. General Flooding Advisories. Ang mga sumusunod na lalawigan ay mayroong General Flooding Advisories: Apayao, Cagayan, Kalinga, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro. Asahan ng malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Ilagay sa unahan ng kaligtasan ng inyong pamilya. Lagay ng panahon sa bawat rehiyon. Luzon, asahan ng maulap na kalangitan at malalakas na pag-ulan sa buong Luzon, lalo na sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro. Ang inaasahang pag-ulan ay umaabot sa 100 hanggang 200 mm, maging alerto sa posibleng pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon ay apektado ng habagat. Visayas, asahan ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, lalo na sa mga lugar tulad ng Manay, Kulasi, Bagason, San Jose, Anini, Poton, Pasig, Rojas City, Sara, Iloilo City, Nueva Valencia, Bacolod, Escalante, Canlaon, Kabangkalan, Ronda, Manhuyod, at Hinubaan. Ang Central at Eastern Visayas ay inaasahang makakaranas ng magandang panahon sa umaga, ngunit may posibilidad pa rin ng pag-ulan sa hapon at gabi. Mindanao, inaasahang magandang panahon sa umaga. May posibilidad ng pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Palawan, maulang panahon ang mararanasan sa mga lugar tulad ng Taytay, Puerto Princesa, Bataraza, Balabac, at Cagayan de Oro dahil sa epekto ng habagat. Lagay ng karagatan. Wala pang nakataas na gale warning, ngunit pinapaalalahanan ng mga mangingisda na maging maingat. Babala, mataas ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang LPA. Maging alerto at subaybayan ng mga bagong ulat ng panahon. Ihanda ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya sa posibleng mga sakuna. Rekomendasyon: manatili sa loob ng bahay kung malakas ang ulan. Iwasan ang paglalakbay kung hindi kinakailangan. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at landslide. Sundin ang mga babala at payo ng mga lokal na awtoridad. Tandaan ang kaalaman ng ating sandata laban sa mga kalamidad. Maging handa at maging ligtas. Ingat po mga kababayan. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Naritong latest sa lagay ng ating panahon. Apektado pa rin ng low pressure area ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon at sa maghapong ito ay halos patuloy pa rin ito magdudulot ng mga pag-ulan sa halos buong Northern Luzon o Hilagang Luzon at sa silangang bahagi ng Central Luzon. Kasi sa pinakahuling datos, huling nakita itong LPA sa layong 200 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng Kasiguran, Aurora o kaya na may sa layong 235 kilometers, silangan naman ng Echaga, Isabela. Based din po sa ating pinaka-latest na data at analysis, itong LPA ay nananatiling mataas ang tsansang mabuo bilang isang bagyo
within the next 24 hours. Kaya patuloy tayong magantabay sa magiging update. Bukod dyan, dahil sa close proximity nitong LPA o dahil malapit nga po ito sa ating landmass, kapag nabuo po ito bilang isang bagyo o tropical depression, ay agad-agad tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Kaya't mag-antabay po tayo sa magiging update. Based din po sa ating pinakahuling analysis, within the next 24 hours ay magiging mabagal ang pagkilos nitong LPA at mataas pa rin ang tsansa na lumapit po ito sa ating kalupaan. Bukod po dito sa LPA ay meron din po tayong habagat o southwest monsoon na patuloy na nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao at patuloy din magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa labas naman ng ating area of responsibility, meron din tayong na-monitor na bagyo at huling nakita ito sa layong 2,660 kilometers silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Nakikita din natin, based po sa ating mga analysis at based sa latest data, wala po ito magiging anumang epekto sa noong bahagi ng ating landmass. Samantala, bisitahin naman natin ang climatological record ng mga tracks ng bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility tuwing buwan ng Hulyo. At makikita nga po natin na ang ilang bagyo ay nag-cross sa ating landmass, nag-cross sa ating kalupaan, habang ilan naman ay dito generally sa extreme northern Luzon at ang iba naman ay nagre-recurve o towards northwestward and then eventually ay nag-northeastward. At makikita nga po natin dahil po sa current position nitong LPA at maging dahil sa forecast po natin mataas ang tsansa na maging track nito ay either lumapit sa ating area of responsibility o lumapit sa ating kalupaan o kaya naman ay lumapit doon sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, in-effect pa rin ho ngayon ang ating weather advisory sa ilang mga lalawigan sa northern Luzon. Ibig sabihin po niyan, ito yung mga lugar na pwedeng makaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall o mga pagulan within the next 24 hours. Ito po ang mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Kalinga at Isabela. At patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga pagulan po ito ay dulot nga po ng low pressure area na nasa silang bahagi ng northern Luzon. Posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Apayao, maging sa Cagayan Province, habang by Friday or July 4, inaasahan din po natin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito po sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, maging sa Batanes Province. Again, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad o threat ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil nga po sa LPA, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan o halos paghapon yung mga pag-ulan sa buong Northern Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley Region. At dito po sa Aurora at Nueva Ecija, dulot ng low pressure area. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, maulap din ang papawurin at may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan, including dito sa Metro Manila dahil sa epekto naman ng habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahan magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius, 25 to 32 sa Lawag, 25 to 31 naman sa Tuguegarao City. Sa Legazpi City, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao naman, patuloy pa rin magiging maulap ang papawurin sa araw na ito dito sa Western Visayas, dulot nga po ng southwest monsoon o habagat. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas, improved weather ang mararanasan for today. Sa Mindanao o malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawurin. May tsansa pa rin ng mga isolated thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at gabi. At para sa ating pagtayo ng temperatura doon sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu ay 26 to 32, habang sa Iloilo ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman ay 25 to 31, 24 to 31 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 sa Davao City at 24 to 34 sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan, wala rin po tayong gale warning na nakalaasa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat lamang po sa ating mga mandaragat, lalong-lalo na dito sa northern and eastern section ng Luzon. Dahil nga sa presence ng low pressure area o weather disturbance dyan, asahan pa rin naman ang masamang lagay ng panahon. Samantala, para sa sunrise natin for today, 5:31 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na 6:29 ng gabi.